Mga ate at kuya, ito yung main topic natin supposedly. Kaya naloko lang talaga ako dun sa message kasi ng ano ng puting hito sa akin na may dinuraan ang kung sino man. Hindi ko alam kung connected ito sa susunod natin, yung diniscuss natin kanina. Hindi ko alam kung connected to sa next topic natin. Pero ito po ay nai-send sa akin ng isang Mawinian. You know who you are, ate? Hello po. um, nai-send sa akin ang link kagabi pa nga kagabi pa, na-send sa akin, like nagvo-vlog yata tayo, pero napanood ko kanina paggising ko, kasi pagod na pagod na ang katawang lupa ko, 'di ba? Paggising ko, sabi ko, tingnan ko nga yung link na sinend sa akin ng isang Mawinian. Ay, naloka, Akims! Hindi ko kinere, mga ate at kuya. So, ang ganap ay parang ginagaya ni Madam si VP Sara. Ano ang kanyang motibo sa panggagaya? Ha? Ano ang insecure ba siya? Kasi itong ganitong style ay ano 'to, nakilala 'to kay VP Sara, eh. I think, sa ano 'to, sa Europe nangyari. Okey, ipakita ko sa inyo, ha. 'Yan, tumatakbo si Madam papalapit sa mga fans. Grabe talagang, anong eksena mo, Madam? Nagtatanong lang naman kami. 'Di ba? Teka lang, kuha ko picture. Ano ang ganap mo? Ito ang main topic natin talaga dapat, eh, kaya naunahan tayo nung nandudura, naloka ako sa nandudura. Madam Vicky, kung ikay naduraan, I don't know, kasuhan mo kaya, mabahag kaya ang buntot mo doon sa nandura sa'yo? Si Madam ay tumatakbo papunta sa mga, I think, Filipino community na tumatawag sa kanya or nando nagtipon-tipon para siguro salubungin silang mag-asawa. Basahin ko sa inyo yung article. Watch, sabi ng Manila Bulletin sa Twitter. Thank you po sa nag-send. You know who you are. First Lady Kuning-Kuning rushes to Filipinos and other locals here at the Prague. Prague is in Austria. Is that right? Let's check. Saan ba ang Prague? I think sa Austria. Basta sa ano to, no? Hindi ako sure. Teka. Prague. Czech Republic. Okay. Capital siya ng Czech Republic. Sorry naman. Australia pang sinabi ko eh. Prague. Okay. Prague. Yan, Prague. Ang ganda naman doon. Diyos ko, sana all, no? Sana all, making pasyal-pasyal lang talagang. Well, di naman daw sila namamasyal. Sila daw ay sila daw ay nagtatrabaho, punong-puno ang itinerary. O di, sige na, okay, fine, whatever. So, may mga locals na sumalubong daw kay Madam at saka sa kanyang jowa malamang. And si Madam talagang kumaripas ng takbo papalapit sa, anong ganap mo, Madam? Anong pautot yan? Na ikaw ay Na ikaw ay mapagmahal sa mga Pilipino or what? oh. So si Madam ay lumapit sa mga Pilipino at saka sa mga locals, sa mga, ano ba ang mga Czech? Ano ba sila? Ang tawag sa kanila? Basta taga Czech Republic, mga locals daw eh. Mga taga roon. At the Prague Castle and takes a selfie with them. Okay? So, paano ko i-play yung video naman sa ating Princess Maui 2 channel. Sandali, open ko yung video. Bakit ganon? Ano ang ganap mo? Again, mga ate at kuya, si VP Sara, ang ginagawa niya, and I think this is a very strategic move of VP Sara. Ay God, kumakaripas. Ako, nagtitilian ang mga Pilipino. I don't know, hindi kaya scripted to, mga ate at kuya. Bago natin i-play ang video, si VP Sara, again, parang strategy niya yan eh. Kapag kami, alam niyo naman, 31 million ang botante, no? Ni VP Sara, 32 million. So, everywhere she goes, VP Sara, ang daing gustong makasalamuha siya, magpa-picture lalo na. Uso na ngayon yan eh, di ba? Makipag-selfie with the celebrities, even politicians. Or mga prominenteng tao. Ang ginagawa ni VP Sara, instead of, kasi nung kampanyahan mga tet kuya,
Ang ginagawa niya, after ng kanyang speech or bago siya sumakay ng sasakyan para umalis sa event, mag-aalat siya ng time na makadaupang palad yung mga, syempre yung mga umattend, right? Like mga viewers, mga taga ron, halimbawa, mga viewers, yeah, spectators, audience. Lumalapit siya, makikipagkamay or magpipirmahan yung mga ano, yung mga memorabilia, like may dala-dalang mug, may dalang t-shirt, Pipi Sara, pirmahan mo naman. And then makikipag-picture. Dati, nung panahon ng kampanyahan, ang ginagawa ni Pipi Sara, naka-steady lang siya at inaantay niyang matapos yung pag-picture-picture ng mga lumalapit na tao. Kaso mo, sa sobrang dami, ang tagal. Minsan kalahating oras, pagod na yung ating Vice President. Kampanyahan yun, nakakapagod lalo. Haggard na haggard nga si VP Sara noon eh, itim nga siya eh. Pero naglalaan siya ng time na may mag-take ng pictures with her, makipag-selfie, makipag-groupie. Pero binago niya yung strategy niya, I think nung mga latter part ng kampanyahan, and maybe nung nakaupo na siya lalo na ang ginagawa niya, kinukuha niya yung cellphone ng mga gustong makipag-selfie sa kanya at siya ang magpipicture. Mas mahaba ang kamay ni VP Sara, mas may full control si VP Sara eh. Kuha nyo? Instead of her waiting na matapos magpicture yung mga gusto magpa-picture sa kanya, na nakasteady lang siyang ganyan, antay niya lahat matapos, matagal. Unlike kung kukunin yung cellphone sa magpapapicture, pumapayag naman yung may-ari, syempre hindi may tatakbo ng pangalawang pangulo ang cellphone na yun. And then siya yung mga mahahawak, no, may control pa siya sa picture, right? Makakangiti siya, maganda yung angulo, hindi siya nakakurap, hindi siya nakakangiwi, hindi. And also, ang sinasabi niya sa may-ari ng cellphone, o kung nandito kayo sa picture, isend nyo na lang sa mga kasama nyo para isang kuhanan. Mas mabilis matatapos. Maganda rin yung angulo. Trabaho ni VP Sara yan na wala tayong ibang nakikitang politician na ganyan ang ginagawa. Si VP Sara lang. And then here comes Ma'am Shikels sa Prague. Nagkandatakbo palapit sa Filipino community or sa mga Filipinos na nag-aabang, kumakaripas ng takbo and inagaw ang cellphone at siya ang nag-take ng picture. Ano to, scripted? At bakit katulad ng ginagawa ni VP Sara? Insecure ba siya kay VP Sara? Gusto ba niyang maging president? Strategy rin ba niya to? Is she trying to convey na siya ay popular din? Katulad ni VP Sara? Kumakaripas ng takbo eh. Play natin video mga dad kuya. Oh, takbo-takbo siya. Hi! Oh, hawak niya yung picture. Kinuha niya yung cellphone. Oh, siya nag-take ng picture. Oh, hello, picture, 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 picture. Oh, ito, sige, isa pa nga. Oh, pa. Okay, tapos sinoli na niya. And then umalis na, lumakad na. Okay, ganon. Turo-turo, lakad, may mga nag-a-assist na mga malamang mga cameraman, tapos baka security guard or yeah, bodyguard, whatever. Okay. And then umalis na. Kumaripas ng takbo, inagaw ang cellphone, nagpicture, umanggulo, umalis. O ayan, 'di ba? Ibang-iba, tumatakbo. O akin ang picture niyo, akin ang cellphone, akin ang magpi-picture. O ito, picture. Yung mga nakapalibot may yan, mga Europeans, 'di ba? Mga taga roon siguro, Czech. Taga Czech, taga Czechoslovakia. Konti lang yung nakita kong itim ang buhok or Pilipino. And then umalis na siya. Ano ang ganap mo, madam? Anong pautot yan? Kasi, katulad ng binanggit ko, papalapit pa lang siya, akin na agad ang cellphone. Ganun, tumatakbo siya, akin ang cellphone, akin ang cellphone. What? Ako ang magpipicture. Parang, planado. Like may pinapunta sa crowd. O, eto ha. Paglabas ko ng, ano ba tong lugar na to? Prague Castle. Paglabas ko, tawagin niyo ako, lalapit ako, i-ready niyo ang cellphone. Ako ang hahawak and magti-take ng picture at ibabalik ko ang cellphone. Parang rehearsed. Right? Or parang planado. Kasi ang ginagawa ni VP Sara, paglapit niya sa mga tao, sa kanya kukunin ng cellphone, hindi yung malayo pa, akin ang cellphone, akin ang cellphone. Ang ginawa ni Ma'am Shi, akin ang cellphone, malayo pa at kumakaripas ang takbo. Oh, ano yan, popular? Ano pinagkakaguluhan, tumitili? Ano yun? Hi, dapat gano'n, hi, hello, sandali po, punta ako dyan. Oh. Aba yun,
Pagkakita at kumaripas sa tawa, "Akin ang cellphone, akin ang cellphone." What? May kausap ka doon sa crowd na ano niyo na nabigyan niyo na ng instruction na iabot ang cellphone? And then pagdating mo dun sa crowd na yon, ang sasabihin mo, "Ako na lang po ang magpi-picture." Kakausapin mo pa yon. Hindi segundo yung video ito wala pang 1 minute. Ay yung segundo ng pagtakbo niya at pag-alis niya mas mahaba pa kaysa sa pag-stay niya dun sa nag-picture-picture siya sa na nag-uumpokang mga tao na tumawag sa kanya. Paglapit mo dun, Ma'am Shea, sabi mo, "Ako nang magte-take ng picture para ano, hagip ang lahat." And then share. May chika pa, 'di ba? "Kumusta kayo? Hi, kumusta? Nagmamadali kami ha. Oo, maghati-hati na lang kayo." Meron pa ring ilang segundo eh, 'di ba? Ano 'to? Ginagaya niya si VP Sara? Feeling sikat? May tumawag sa'yo sa crowd, ang layo pala, "Akin ang cellphone, akin ang..." Do you find this genuine, mga dad kuya? Talagang kumaripos siya. Ikaw ang presidente? Mas sikat ka sa asawa mo? Ay, sa kahihiyan ka nakikita madam. Oh, nagte-trending ang video mo, hindi yung pagtakbo mo at pag-take ng picture, kundi yung pag-snab mo kay VP Sara, 2 beses ka nag-trending, isnabera ka. Tama? Oh, nagte-trending ka in a bad way. Oh, yung mga pa-social-social yung mga party, malamang pakana mo yan. Bakit parang feeling mo sikat ka sa asawa mo? Ba't hindi lumapit ang asawa mo dyan? Ikaw lang ba ang mag-isa sa event na yan? Ba't hindi mo pinalapit ang asawa mo? Ang asawa mo ang sikat, 31 million ang botante. Bakit ikaw ang kumakaripas ng takbo? And bakit ginagaya mo ang style ni VP Sara? Well, magagawa mo yan abroad, pero dito sa Pilipinas, magawa mo kaya? Try mo kaya sa Pilipinas, madam. Total, may mga pautot-utot ka ng mga ano, di ba? Na, ano ba yan? Yung lab for all, yung bus or yung mobile laboratory. Kung gusto mo daw magpa-check up, libre, tas ang mukha niya ang laki-laki doon. Ang sabi po, may balak daw tumakbong senadora yan, si madam. Can you confirm this, madam? May balak kang pumasok na sa politika? Total ay nangungunsumi ka sa mga inuutusan mo na they can't deliver or something? Why not do the job? Instead of, 'di ba? Masakit sa ulo kung ibang trabaho, ibang tao pa ang magtatrabaho ng gusto mong mangyari. So, may balak ba siyang tumakbong senador ngayong paparating na eleksyon? Pwede. Stepping stone niya yan. May balak kaya siyang maging presidente ng Pilipinas? Pwede rin. Baka tumatakbo sa isip niya yan. Bakit niya gagayahin ang style ni VP Sara? Halata po, ako tatanungin niyo mga kuya, hindi genuine tong paglapit niya hindi nga siya nagtagal eh. Right? Wala naman siyang chika-chika. Pagka-picture, wala nang chika-chika na, "Uy, pasensya na kayo, hindi ako magtatagal, may lakad kami pasensya na ito, may mga pasensya na kayo talaga, at least may picture magkatihari." May chika moment, pakat ilang segundo. Sa video lalayo pa, "Akin ang cellphone, akin na." Dumakaripas ng takbo si madam. Is this a planned moment? Scripted? At bakit ginagaya mo si VP Sara? Gawain ni VP Sara yan. Kumakaripas ng takbo, "Ay, may mga Pilipino doon, nakakatuwa naman, akin na ang cellphone." Ganun. Parang kaplastikan, no? At kung ginagaya mo si VP Sara, at alam naman ng marami na si VP Sara ay pinag-aaralan na kahit itamba ang mga galawan ng ating pangalawang Pangulo, dahil mukhang magiging karibal niya si VP Sara ang next in line ngayon pa lang kung ano man ang mangyari kay Kuting, si VP Sara ang presidente. Come 2028, malamang mananalo si VP Sara kung tatakbo yan. Unless magbago ang isip, right? Pero one step closer na siya sa presidency So baka sa 2020 tumakbo si VP Sara, anong gusto mo? Anong balak mo, madam? Tatapatan mo si VP Sara? To my mind, mga ate at kuya, kung sakali tumakbong senadora ito sa next year, tatakbo tong presidente 2028. Kung, di ba kayo yung mga plan B nila kung hindi nila mababago ang konstitusyon at hindi nila mapatakbo si Kuting, baka ito ang tumakbo. Kasi ang anak niya hindi pa pwede. In 2028, ang anak niya 34 years old pa, hindi pa magka-qualify si Sandro as a presidential candidate. 2040, qualified na si Sandro. So, bakit
puwede na binabalak niyang tumakbong pangulo in 2028. Kasi kung manalo 'to sa next year, 2024, 2025 elections, 'di ba? At least meron na siyang ano, meron na siyang background as politician. Baka tumakbo 'tong senadora, eh. Kaya nga may Love for All siya, 'di ba? Mga proyekto kunwari. Proyekto naman pala, hindi kunwari. Pero Diyos ko, parang si Lenny, si BFF Lenlen ko yung mga yung pa Love for All noon, ba't ginagaya nito ngayon? Anyway, si Tambi po kasi, alam nating lahat na walang chance manalo in 2028 unless mamahi kanila yung constitution magiging prime minister. Ang alam niyo naman, ang prime minister parang presidente na yan, eh, 'di ba? Oh, yun na ang presidente, wala nang presidente, prime minister na. So kung hindi nila mabago ang constitution, worst case scenario, tatakbo si Tambi sa 2028. Eh walang amor ang tao kay Tambi. So malamang hindi nasusugal si Ma'am Shi kay Tambi. Tama? So sino ang pwedeng maging kandidato nila come 2028? Sino ang kandidato na kayang sumunod kay Madam? Or kayang impluwensyahan ni Madam? Wala na. Sino pa? Kaya bang hawakan ni Madam si BFF Lenlen sa leeg? Or kaya bang magkaroon ng power ni Madam kapag si BFF Lenlen ang nakaupo, ang mananalo, o maging kapag si VP Sara, goodbye si Madam na ito, iniisnab niya si VP Sara. So bakit mo ginagaya ang mga style ni VP Sara? Ano ang gusto mong mangyari come 2028? And tatakbo ka bang senadora ngayong paparating na taon, 2025? As a stepping stone, hindi ka naman pwede kasing tumakbo presidente in 2020 kung wala ka namang background sa public service, di ba mga ate at kuya? O, ay alam naman natin na si Madam ay mas strong ang personalidad kaysa sa asawa niya. Naghihinala nga si Spokes Harry Roque na ito talaga ang nasusunod sa gobyerno ngayon at hindi ang asawang pusa. So, instead of her relying on Tambi in 2028, baka nieta naman, wala namang kahit anong gawin naman, eh, hindi gusto ng tao, eh. Ako na lang. Ang tanong, gusto ka ng tao, Madam? Try mo kaya na mag-conduct ng event sa Pilipinas at tumakbo ulit ng ganyan. Ewan ko kung makita namin ang mukha ng Diyos ko po. Dito mo gawin sa Pilipinas nang malaman kung may amor sa iyo ang mga Pilipino. Mas marami ang mga Pilipino, marami namang nauuto, marami namang mahihirap. Bigyan nyo lang ng ayuda, eh baka naman talagang makipag-selfie with you, di ba? O, try mo nga dito. So, ano masasabi niyo mga ate at kuya? Ano ang ganap niya sa panggagaya kay VP Sara? Nagbago ang style niya, eh, di ba? Hindi naman to, wala naman tong amor sa Pilipino, wala tong pake. Eh, doon sa Prague, eh, biglang, "Ay, hello, hi, picture tayo." Tapos umalis na, Ginoo ko. Bye, ingat kayo ha, pasensya na nagmamadali ako. Wala man lang chika-chika, after picture na goodbye na, sinolo yung cellphone, umalis. My God, what is this? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.